Ayan, welcome ulit sa channel ko. Ngayon naman, isa naman tong air circuit breaker. Ayan, makikita ninyo, isa siyang EBL 630. Yan. Yung sira naman nito, yung ginawa ko nito is yung under voltage relay niya. Yung coil niya is nasunog. Then, meron akong bakanting coil. Ayan, ang ginawa ko, ni-rewind ko na lang. Ayan, makikita ninyo, ni-rewind ko lang, na lang siya. Then, pwede na naman natin mapagana. Okay, ganun lang ka simple yung bagay na yan. Pero napakahalaga yan sa isang circuit breaker. Then ayan naman yung ginagalaw ko na yan, yan ang toaster. Yun ang sisipa doon sa mechanical para magtitrip yung circuit breaker. Yung function pala nito ng under voltage relay is kapag namatay yung generator natin o yung main power natin, supply, is automatic magti-trip off yung circuit breaker. Ayan nga, katulad ngayon, wala siyang under voltage relay. Ayan, pwede ko siyang i-on ng manual. Kakagat yung mechanical niya. Kasi hindi niya sinisipa doon yung pinaka-toaster. Okay, yan, ayan, yung toaster plate na yan, parang may plate dyan na metal. Yun ang sinisipa ng under voltage relay, para kapag naka-off yung under voltage relay, walang supply na 220 volt, hindi siya ma-on. Ayan, hindi siya kumakagat. Yan, kahit ano ko ka-ikot yan, hindi kumakagat yung mechanical kasi nakatus doon. Sinisipa siya doon ng adjusting screw ng under voltage relay. Ayan, kapag wala namang under voltage relay, manual pwede natin. Kaya isang malaking clue yan sa inyo. Halimbawa, nasira yung under voltage relay, pwede nating tanggalin na lang. Manual na lang siya. Halimbawa, ayan, kontrolado rin to ng motor to. Then, mayroon lang siyang push button or remote control. Ayan, may motor siya doon. Nakikita ninyo. May remote control lang siya or yung push button switch lang. Then mayroon lang control na maliit na relay para magkaroon ng supply yung motor na yan. Then mapapaikot na yung gear. Kaya kahit walang under voltage relay is gagana pa rin yan yung motor na yan. Then ito naman, ang ginawa ko is ni-rewind ko. Then ayan, nilagay ko na ulit. Then may adjustment dyan sa baba. Halimbawa, katulad nito yung ma-encounter ninyo. Pwede nating ma-adjust dyan doon sa pinaka-base doon. Yung tinuturo ko na yan. Then ayan, para yung makikita nyo yung metal na yan is insakto lang dapat dyan. Yan. Yan. Pag tumama dyan, then sobrang taas naman, pwede nyo i-adjust doon, paabante. Ayan, paangat. Yan, napakasimple lang ng circuit breaker na to. Pag hindi pag na-encounter niya, pero pag hindi niyo pa na-encounter is medyo mahirap din intindihin. Pero ayan, kung halimbawa kung masira man, bibigyan ko kayo na ulit ng clue. Masira ang under voltage relay ninyo, pwede nyo i-rewind, pwede nyo ring tanggalin. Pero isa siya sa safety device ng circuit breaker na nakalagay dyan. Yung purpose niya is halimbawa kung nag-blackout, is automatic mag-trip off yung circuit breaker natin. Maliban dito, may thermal overload relay naman siya, mayroon siyang under voltage relay rin. Yan ay para sa safety na kung halimbawa biglang mag-blackout, mamamatay yung circuit breaker, may iwasan natin yung pagkasira ng mga machineries natin. Kasi kapag walang under voltage relay, naka-steady lang ng on yung circuit breaker na yan, din napakalaki pa, 600 ampere mahigit. Din malalaki yung load niyan, medyo delikado rin.
Pag on ng generator is mabibigatan agad. Unang-unang maapektuhan, generator. Then, maapektuhan din yung nakaload dyan sa circuit breaker na yan. Yun ang function ng under voltage relay. Kaya nilagyan ng ganyan. Then, ayan yung tinuturo ko dyan. Yan yung adjusting screw nya. Halimbawa, nasira yung under voltage relay nyo. Then, alanganin na hindi pa pwedeng tanggalin kasi kailangan gamitin pa. Luluwagan lang natin yung screw na yan, paluwag, para hindi niya masipa doon yung plate, yung metal dyan na plate dyan, yung toser, para hindi siya mag-release. Kasi kung walang supply to yung relay na yan, nakaangat, yan, pag umangat siya yan, sisipain niya yung toser doon. Hindi natin siya mauunang manual, hindi rin siya mauunang motor. Yung para mag-switch off on siya. Amen. Ayan, ganun yung purpose nito ng under voltage relay na to. Then ayan, sinuplayan ko na yan ng 220. Ayan, mapapansin niyo nakayuko na siya, nakasagad na doon. Apo, nagmagnet na siya doon sa coil niya. Hindi niya na sinisipa doon yung plate. Pwede na natin siya i-manual on. Pwede ring i-on doon sa push button ng circuit breaker na to. Mayroon siyang push button on and off na kontrolado lang din ng relay. Ayan, mapapansin niyo kumakagat na siya. Dahil nag-on na yung under voltage relay na yan. Okay? Sana makunan niya ng mga hindi pa naka-encounter niyan. Ayan, i-adjust lang ninyo. Halimbawa kung kahit gumagana na yung under voltage relay na yan, hindi pa rin siya ma-on, i-release lang natin konti pa rin yung luluwagan natin konti pa rin yung adjusting screw na yan. Yan, hanggat hindi niya na magalaw yung toser doon. Magagalaw niya na lang kapag nag-open siya, umangat yung dito yung pinaka-core niya, aangat, sisipain ng toser doon yung metal. Okay? Ganun lang kasimple. Kahit masira rin naman yan is okay lang. Mayroon mang thermal overload relay dyan para sa pang overcurrent. Magti-trip off din yan. Mayroon din siyang setting. Ayan, may setting din yan siya dyan kung ilang amperahe yung load, maximum load na capacity ng circuit breaker. Safety pa rin yung circuit breaker natin. Maliban lang din sa pag nag-blackout. Halimbawa kung bumaba yung voltahe, yun lang ang advantage ng may under voltage relay. Kasi kapag bumaba halimbawa yung voltahe ng generator, iti-trip off niya agad yung circuit breaker. Din maiwasan din natin yung sira yung generator natin. Ayan. Okay na yan. Gumagana na. Then pagkatapos kong i-test yan, isasara ko na yan. Napakadali lang. Then ito naman share ko na rin sa inyo yung contact. Ganyan lang yung tsura ng contact niya. Lumang model pa talaga. Napakaliit lang yung contact pero kaya niyang dalhin yung 600 ampere. Ayan. Din ayan, may sakit naman sa baba dyan. Yung hinahawakan ko na yan, merong sakit dyan. Isasaksak lang yung sakit. Papunta doon sa mga main controller niya. Sa fuse, then relays, push button. Okay, ayan yung thermal overload relay. Tinito naman nung natapos ko ng isara. Ganyan ang itsura niya. Napakalumang model. Then ayan, lilinisan ko na lang. Medyo may dumi-dumi. Lilinisan ko na lang siya. Then pwede nang ikabit sa panel. Babalik na doon. Bali, wala kasing spare. Kaya no choice. Nirewind ko na lang yung coil niya. Buti gumana naman. Then depende sa inyo kung i-rewind niyo or hindi. Pwede niyo ring yung manual. Gagana pa rin yung circuit breaker natin. Pero sa akin, para safety, talagang tinry kong i-rewind ulit.
kung gagana ba o hindi. Pero gumana siya. Then niload test ko naman ng matagal para sure ball kung uminit ba o hindi yung coil natin. Ganun lang. Sinishare ko yan sa mga hindi pa naka-encounter, sa mga beginner, para baka sakaling may encounter ninyo, mapaluma man o bago, mayroon niyang under voltage relay sa mga ECB or sa mga BCB. Meron yan, under voltage relay. Para yan sa protection ng mga load natin and generator. Para halimbawa yung generator is bumaba na yung voltahe, maiwasan ding masira siya agad-agad kasi nagtitrip off yung mga circuit breaker. Siyempre pag bumaba yung voltahe, then may load pang humihigop, baka mamaya umusok yung generator natin or yung load yung umusok. Ganun yung purpose nun, ng protection na yan. Okay, ayan, ABL 630, yan yung model nya. Germany pa yung model na to. Napakatagal na pero garantisado pa rin. Napagtiyagaan pa rin. Kaysa re-request ng bago, ayan, tinagaan ko lang muna para makatipid din yung kumpanya. Baka maya reklamo yung kumpanya pag tinapon natin na request agad tayo ng bago, pwede pa namang gawa ng paraan. Yan, ayan yung itsura niya. Ayan, sa kanan yun ang inayos ko, din kinabit ko ulit. Ayan, gumagana na. Okay? Ganun lang. Din ito yung push button niya. Ayan. Ref compressor pala yung kinokontrola nito. Okay? Ganun lang. Din sana nakuha nyo ng ideya yung video ko na to. Then, huwag nyo rin kakalimutang mag-like and subscribe. Then, notification bell para lagi kang updated na mayroon pa akong susunod na videos na i-upload.